Isang nakakabinging dagundong nang nakikiskisang bakal ang pumunit sa katahimikan ng gabi, sinundan ng tunog ng salaming nabasak na kumalat sa basang kalsada. Napatigil si Mayet sa paglalakad. Ang kaninang malamig na hampas ng hangin at ulan na nanunuo sa kanyang magabuto ay biglang nawalan ng saysay. Ilang metro lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Isang itim at eleganteng kotse ang bumaliktad at sumalpok sa isang malaking poste ng ila. Umuso ang unahan nito. Isang maliit na apoy ang nagsimulang sumayaw sa ilalim ng makina. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang sariling problema ang huling 20 piso sa kanyang bulsa, ang kumakalam na sikmura. Ang pag-aalala para sa pamilyang naiwan sa probinsya ay naglaho. Napalitan iyon ng isang uri ng takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kung sinumang nasa loob ng sirang sasakyan. Sandali siyang natigilan. Ang puso niya'y tumitibok ng sobrang bilis. Sinasabi ngang isip niya na tumakbo, lumayo, humanap ngang tulong. Ngunit isang puwersa ang humila sa kanyang mga paa palapit sa trahedya. Paano kung may bata sa loob? Paano kung may isang ina na naghihintay sa kanyang pag-uwi? Ang paano kung ay mas malakas kaysa sa kanyang takot? Tulong! Siga niya sa kawalan, ngunit ang boses niya inilamon ng malakas na buhos ng ulan. Walang ibang tao sa paligid. Siya lang. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang pag-ingat. Sumilip siya sa basa na bintana sa gilid ng driver. Isang lalaki ang nakaupo, walang mali, ang ulo'y nakasupsop sa manibela. May dugo na umaagos mula sa kanyang noo, dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakasuot ito ngang mamahaling suit, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang damit ay walang halaga. Isa lamang siyang taong nangangan. Isa lamang siyang taong nangangailangan ng tulong. Ang kaisipang iyon ang natula sa kanya. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng driver, ngunit ito'y yupi at hindi may galaw. Sir! Sir! Gising! Sigaw niya, tinatapik-tapik ang salamin, ngunit walang tugon. Tumingin siya sa paligid. Naghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin. Isang malaking bato sa gilid ng kalsada ang nakakuha ng kanyang pansin. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ito. Nangingini ang kamay niya, hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa gagawin niya. Huminga siya ng malalim at buong lakas na ipinukpo ang bato sa bintana. Sa ikatlong pahampas, nabasa ito. Mabilis niyang inalis ang mga natirang bubok sa gilid, hindi na ininda ang maliliit na hiwa sa kanyang palat. Daglian niyang kinalas ang seatbelt ng lalaki at maingat na inalalayan ito palabas. Mabigat ang lalaki. Bawat hakbang palayo sa kotse ay isang pakikibaka. Ang paa niya'y lumulubog sa putik, nang sa wakas ay nailayo niya ito ng sapat. Sa kapalang niya naramdaman ang pagod. Humihingal siyang napaupo sa tabi nito. Ang mukhang lalaki, kahit may dugo at galos, ay hindi may kakailaang kagwapuhan. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may matigas na panga. Ngunit ang pumukaw sa atensyon ni Mayet ay ang panyo sa bulsa ng suit nito, isang puting panyo na may budang inisyal na LS. Kinuha niya iyon at dahan-dahang idiniin sa sugat sa noo nito para tumigil ang pagdurugo. Sish! Wag kang maalala. Okay na ang lahat, bulong niya. Kahit hindi niya sigurado kung naririnig siya nito. Darating na ang tulong. Umungol ang lalaki, bahagyang gumalaw. Ang mga mata nito'y bahagyang bumukas, ngunit malabo ang tingin. Hindi nakapokus. Sa gitna ngang pakalito nito, nasimulang kumanta si Mayet ng mahina, isang oyayi na madalas kantahin ng kanyang inano. Noong nga gabing hindi siya dalawin ng anto. Tulo na, bunso, ang ina mo'y malayo. Isang kantang simple, halos pambata, ngunit puno ngang sinseridad. Sa ilalim ng kanyang pag-alaga, tila bahagyang huminahon ang lalaki. Ang ungon nito ay napalitan ng mahinang pahinga. Ang kamay nitong kanina'y nakakuyom ay bahagyang lumuwa. Para kay Mayet, sapat na iyon. Hindi natagal, ang tunog ng sirena ambulansya ay nasimulang marinig mula sa malayo, papalapit ng papalapit. Isang malaking guminhawa ang naramdaman ni Mayet. Dumating na ang tulong. Mabilis ang mapangyayari. 2 paramedic ang bumaba mula sa ambulansya. Dala-dala ang isang stretcher. Agad nilang sinuri ang lalaki. Anong nangyari? Tanong ng isang paramedic sa kanya. Habang kinakabitan ng neck brace ang lalaki. Bumangga po yung kotse. Nawalan po siyang malay. Nanginginig na sagot ni Mayet. Okay miss, kami na ang bahala rito. Salamat sayo. Tumabi si Mayet. Nagbigay daan. Naramdaman niya na wala na siyang silbi.
Ang kanyang tungkulin ay tapos na. Habang inaangat ng mga paramedik ang lalaki papunta sa stretcher, aksidenteng nahulo mula sa kamay ni Mayet ang kanyang lumang panyo na basang-basa na sa dugo at yulan. Sa pagmamadali at pagkalito, hindi niya ito napansin. Pinanot niya lamang habang isinasakay ang lalaki sa ambulansya. Bago isara ang pinto, isang paramedik ang lumingon sa kanya. Miss, kukunin lang namin ang pangalan mo para sa report. Mayet po. Mayet de la Cruz. Sige, Mayet. Maraming salamat ulit. At umalis na ang ambulansya, dala ang ingay ng sirena at ang lalaking iniligtas niya, hanggang sa mawala ito sa dilim. Naiwan siyang maisa sa gitnang kalsada, basang-basa, giniginaw, at naramdaman muli ang hapding gutom. Napatingin siya sa kanyang ngapalat na may mga hiwa. Doon lang niya naramdaman ang sakit. Naglakad siya palayo, pabalik sa kanyang sariling, malupit na katotohanan. Makalipas ang 3 araw, nakaupo si Mayet sa isang maliit na karinderya, tinititigan ang isang basong tubig. Naubos na ang lahat ng pera niya. Ang paasa niyang makahanap ng trabaho sa araw na aksidente ay naglaho kasama ng ulan. Napabuntong hininga siya. Kailangan na niyang tumawa sa probinsya, ngunit ano ang sasabihin niya? Nabigo na naman siya. Biglang na-ring ang kanyang luma at basa na cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, iniisip na baka isa lang itong maling tawag, ngunit sa huli ay pinindot din niya ang answer button. Hello? Mahinang sabi niya. Is this Miss Mayet de la Cruz? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Tunog profesional at seryoso. Opo, ako nga po, sagot ni Mayet biglang kinabahan. Good morning. My name is Arthur, the executive assistant of Mr. Liam Salcedo. I believe you were the one who helped him during his car accident 3 days ago. Natigilan si Mayet. Liam Salcedo. Iyon pala ang pangalan ng lalaki. Opo. Ako nga po. Kumusta na po siya? Ligtas po ba siya? He is recovering well. Thanks to your immediate help. Mr. Salcedo's family would like to extend their deepest gratitude. In fact, his mother, Mrs. Elvira Salcedo, has requested to see you personally. Would you be available to come to the Salcedo residence in Forbes Park this afternoon? Forbes Park. Ang pangalan pa lang ng lugar ay napatuyo na sa kanyang lalamunan. Ano naman ang gagawin ng isang tulad niya ron? Pero bakit po? They wish to thank you in person. Miss De La Cruz. We will send a car to pick you up. Just tell me your location. Kahit nag-aalinlangan, ibinigay ni Mayet ang address ng karinderya. Ito na siguro ang sagot sa kanyang madasal. Nang hapong iyon, isang itim na fan ang huminto sa tapat niya. Pakiramdam ni Mayet ay para siyang artista habang pinatitinginan ng mga tao sa paligid. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay parang papasok sa ibang mundo. Ang simpleng bahay ay napalitan ng naglalakihang mansyon na may matataas na pader at bakal na tarangkahan. Huminto sila sa harap ng isang mansyon na mas malaki pa sa simbahan sa kanilang bayan. Bumukas ang gate at pumasok ang sasakyan sa isang malawak na hardin. Sinalubong siya ng asisten na si Arthur at iginiya siya papasok sa isang sala na kasinlaki ng isang basketball court. Doon, sa isang eleganteng sopa, nakaupo ang isang babay. Nasa mga 60 anyos na ito, nakasuot ng simpleng puting bestida ngunit halatang mamahalin. Ang buhok nito ay mayos na nakapusot, at ang tindig ay punong autoridad. Ito si Mrs. Elvira Salcedo. Good afternoon, Hija, sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit ang mga mata ay matalas. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Please, sit down. Umupo si Mayet sa dulo ng sopa, halos hindi humihinga. I am Liam's mother. Pagpapatuloy ni Mrs. Salcedo. I want to thank you. You saved my son's life. Walang katumbas na halaga ang nagawa mo. Wala po yun. Ginawa ko lang po ang tama, nahihiyang sagot ni Mayet. That's exactly why you are here. Huminga ng malalim ang matanda. My son. He is a very private person. Lalo na mula nang mangyari ang isang trahedya sa aming pamilya. At ang aksidenteng ito ay muling nagbukas ng masugat, sandali itong tumigil. May anak si Liam. Si Sofia. 5 taong gulang. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, naging napakatahimik ng apo ko. At ngayon, lalo siyang natakot dahil sa nangyari sa kanyang ama. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Mayet. Liam believes that someone with your sincerity might be what Sofia needs. We need a yaya for her. Someone who is not just an employee,
but someone with a good heart. We want to offer you the job. Natulala si Mayet. Trabaho. Bilang yaya. Ito na iyon. Ito na ang himala. Payak po ako. Tinatanggap ko po. Mabilis niyang sabi. Halos maluhaluha sa tuwa. Ngumiti si Mrs. Salcedo. Ngunit isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good. The salary will be generous. But I want to make one thing clear, Mayet. Lumapit ito ng bahagya. Ang boses ay bumaba at naging mas seryoso. You are here to take care of my granddaughter. That is your only job. This is a workplace. Huwag mong kalimutan kung saan ka lulugar. Ang lami ng salitang iyon ay tumagos sa puso ni Mayet, pinapawi ang kanyang naunang tuwa. Tumango na lamang siya. Isang trabaho. Kailangan niyang tandaan iyon. Halika, ipapakilala kita kay Sofia, sabi ng matanda sabay tayo. Sinundan ni Mayet, si Mrs. Salcedo paakyat sa isang malawak na hagdanan, patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan itong binuksan ng matanda. Ang silid ay pangarap ng bawat bata malaki, kulay rosas, at puno ng laruan, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang maliit na batang babay. Nakatingin lang ito sa labas, yakap-yakap ang isang picture frame. Sofia apo, malambing na tawag ni Mrs. Salcedo. This is Yaya Mayet. She will be staying with us from now on. Dahan-dahang lumingon ang bata. Mayroon itong mga matang katulad ng sa lalaking iniligtas ni Mayet, malungkot at tila may pasan na problema. Tumingin si Sofia kay Mayet mula ulo hanggang paa. Hello, Sofia, sabi ni Mayet, sinubukang ngumiti ng pinakamatamis. Ako si Yaya Mayet. Naningkit ang mga mata ni Sofia. Tumingin ito sa hawak niyang litrato, isang larawan ng isang napakagandang babae, sa kemuling tumingin kay Mayet. Walang anumang babala, malakas nitong ibinato ang hawak niyang manika, at tumama ito sa may panan ni Mayet. Umalis ka. Sigaw ng bata. Ang boses ay puno ngalit na hindi akma sa kanyang edad. Ayoko sayo. Ang pagbalik ni Liam Salcedo sa kanyang sariling pamamahay ay hindi naging matagumpay. Bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng katahimikan, isang katahimikang masakit sa tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang pabalik-balik na memorya ng tunog ng nababasa na salamin at nakikiskisang bakal. Mula sa kanyang home office sa ikalawang palapa, na napapalibutan ng pader na salamin, tanaw niya ang malawak na hardin. Sa isang kamay ay hawak niya ang isang tasa ng kapeng walang asukal. Kasing painang kanyang nararamdaman. Sa kabilang kamay, isang business report na kanina pa niya tinititigan ngunit hindi maintindihan. Hindi ang report ang nasa isip niya. Hindi rin ang sakit ng ulo na paminsan-minsan ay kumikirot. Kundi ang babaeng dinala ng kanyang ina sa pamamahay na ito. Mayet de la Cruz. Ang pangalan ay simple, ordinaryo. Ang mukha, nang una niya itong makita ng mayos kanina, ay ganon din simple, walang kolorete, maliban sa mga matang tila laging may bahit ng paalala. Hindi siya ang nakpasya na kunin ito. Desisyon iyon ng kanyang ina. Para sa kanya, isa lang itong paalala ang kanyang kahinaan, ng gabing iyon kung saan siya ay naging biktima. Isang estranghero ang nagligtas sa kanya. Nakakababa ang pakalalaki. Kaya naman, ang trato niya rito ay hangin. Isa lang itong bagong empleyado. Isang anino sa loob ng kanyang palasyo. Ngunit ang aninong iyon ay may kasamang isa pang anino, ang anak niyang si Sofia. Mula sa kanyang opisina, kitang-kita niya ang dalawa sa hardin. Nakaupo si Sofia sa isang bench, yakap-yakap ang kanyang matuhod, nakatingin sa kawalan. Si Mayet naman ay nakaupo sa damuhan. Ilang talampakan ang layo mula sa bata. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang din ito sa direksyon kung saan nakatingin si Sofia. Isang pamilya na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Liam. Sa eksaktong lugar na iyon, sa bench na iyon, madalas umupo ang kanyang asawang si Lara, habang naglalaro si Sofia sa damuhan. Ang halimuya ng mga rosas sa hardin ay tila nabalik ng alaala ni Lara, ang kanyang tawa, ang kanyang ngiti. Isang suntok sa dibdib ang naramdaman ni Liam. Mabilis niyang inilayo ang kanyang tingin at pilit na ibinalik sa report na nasa kanyang mesa. Ayaw niyang mag-isip. Ayaw niyang makaramdam. Pagsapit ng hapunan, ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Nakaupo si Liam sa isang dulo ng mahabang mesa, si Sofia sa kabilang dulo, at si Mayet ay nakatayo sa gilid, naghihintay.
Isang buong pamilya nang makatulong ang naasikaso sa kanila, ngunit ang bahay ay parang walang buhay. Hindi ginalaw ni Sofia ang kanyang pagkain. Sofia, kumain ka, sabi ni Liam, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi kumibo ang bata. I said eat. Medyo tumaas na ang boses niya. Naubos na ang kanyang pasensya. Nang akma na siyang tatayo para pagalitan ang anak, dahan-dahang lumapit si Mayet sa bata. Hindi niya ito pinilit. Sa halip, kumuha ito ngang isang buteen kanin mula sa plato. Alam mo ba, Sofia, mahinang sabi ni Mayet, na tila nakukuwento. Ang bawat butil ngang kanin ay parang isang munting buto. Kapag itinanim mo yan sa lupa, kailangan yan ng tubig at sikat ng araw para lumaki at medjing malusog. Parang tayong nga tao. Kailangan din natin ng pagkain para medjing malakas. Itinuro ni Mayet ang broccoli sa plato. Ito, pampalinaw ng mata. Ito namang manok, pampalakas ng buto. Walang emosyong nakatingin si Sofia kay Mayet. Ngunit pagkatapos in ilang sandali, dahan-dahan nitong kinuha ang kanyang tinido at nagsimulang kumain. Walang gana, ngunit kumakain. Mula sa kanyang kinaupuan, tahimik na namamasid si Liam. May kung anong kumurot sa kanyang puso, pagkairita ba ito sa sarili dahil hindi niya magawa ang ginawa ang isang estranghero? O pagganga sa pasensya ng babay? Hindi niya alam. Hindi niya nais alamin. Tumayo na lamang siya at bumalik sa kanyang opisina. Kinabukasan, habang abala si Liam sa isang conference call, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng bahay. Tawa. Isang malutong, masayang tawa ng isang bata. Naputol ang kanyang pagsasalita. Dahan-dahan siyang lumingon sa bintana. Sa hardin, nakita niya si Sofia na tumatakbo, humahagik-gik. Hinahabol siya ni Mayet, na nakukunwaring isang halimaw na may makamay na parang kuko. Huli ka! Sigaw ni Mayet, at nang mahawakan niya si Sofia, kiniliti niya ito ng bahagya. Ang tawa ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi na malayan ni Liam na napangiti siya. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Ngunit para sa isang taong tulad niya, ang ngiting iyon ay parang isang lindo, kakaiba ang pakiramdam. Isang init na gumapang sa kanyang dibdib. Agad niyang iwinaksi ang ngiti at pilit na ibinali ang pokus sa kanyang kausap sa telepono. Nang hapong iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Katrina Imperial, kasosyo sa negosyo, anak ng isang matalik na kaibigan ng kanyang ama, at ang babaeng matagal nang umasang magiging susunod na Mrs. Salcedo. Liam. Darling. Bati nito, sabay halik sa kanyang pisngi. Dala nito ang amoy ng mamahaling pabango at ang aura ng kapangyarihan. I heard what happened. I was so worried. Bakit hindi mo ako tinawagan? I was busy, Katrina. It was just a minor accident. Walang ganang sagot ni Liam. Pumasok si Mayet sa sala. Dala ang isang tray ng sa. Oh, you have a new maid, sabi ni Katrina. Tinitingnan si Mayet mula ulo hanggang paa na may halong pagkamuhi. Get me some water. Cold. With a slice of lemon. Ang utos ay matigas, walang pakiusap. Nakbo lang si Mayet at tahimik na umalis para sundin ang utos. Hindi umimik si Liam. Sanay na siya sa paugali ni Katrina. Ganon ang mundo nila. Gabi. Hindi makatulog si Liam. Bumangon siya mula sa kama at natungo sa kusina para uminom ng tubig. Habang pabalik sa kanyang silid, napadaan siya sa tapat ng kwarto ni Sofia. Bukas ang pinto ng bahagya. May mahinang ilaw mula sa loob. At mayroon siyang narinig. Isang boses na kumakanta. Tulog na, bunso. Ang ina mo'y malayo. Di ka man masilip, gilif ko. Huminto si Liam. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Ang puso niya, na matagal nang manhid at nagyelo, ay biglang dinuro. Ang kantang iyon. Iyon ang kantang palaging inaawit ni Lara para patulugin si Sofia. Walang ibang nakakaalam ng kantang iyon. Iyon ang kanilang sikreto, ang kanilang munting mundo. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Nakita niya si Mayet na nakaupo sa gilid ng kama, habang hinahaplos ang buhok ng natutulo ng si Sofia. Siya ang kumakanta. Para siyang sinampal ng 1,000 alala. Ang imahe ni Lara na kumakanta sa eksaktong upuang iyon. Ang ngiti nito. Ang init ng pagmamahal nito. At ngayon, isang estranghero ang umupo roon, inaawit ang kanilang kanta. Sino ba talaga ang babaeng ito?
Isang matinding sakit ang bumaras sa kanyang lalamunan. Napasandal siya sa pader sa labas ng silid. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang isang emosyon na matagal na niyang ibinaon sa limot. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang malaking mansyon ng mga Salcedo, na dati parang isang malamig at banyagang lugar para kay Mayet, ay unti-unti nang nakakaroon ng pamilya na pakiramdam. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang maingat na rutina. At ang sentro ng kanyang mundo ay si Sofia. Ang batang dati hindi nagsasalita at lejeng nakasimangot ay paunti-unti nang nagbubukas. Nagsimula ito sa hardin. Isang hapon, habang dinidiligan ni Mayet ang ngerosas na paborito ni Mrs. Elvira, nakita niyang nakamasit sa kanya si Sofia mula sa bintana. Ninisyan niya ito at kinawayan. Sa kanyang pagkagulat, bumaba ang bata at lumapit sa kanya, kahit na may pakaalinlangan pa sa mahabang nito. Gusto mong subukan? Alok ni Mayet. Iniabot ang maliit na pandili. Tumango si Sofia. Mula noon, naging ritual na nila ang pag-alaga sa hardin tuwing hapon. Isang araw, sa sobrang katuwaan sa pahukay ng lupa para sa bagong tanim na gumamala, hindi nila namalayan na puno na silang ng puti. Naku, Yaya, tingnan mo, ang dumi-dumi na natin. Hagit-git ni Sofia. Ipinapakita ang kamay nitong kulay sokolata. Tumawa si Mayet. Hala, lagot tayo sa lola mo. Biro niya. Nagabulan sila sa damuhan. Kapwa tumatawa ng malakas. Sa gitnang kanilang kasiyahan, hindi namalayan ni Mayet na may isang taong tahimik na nanonood mula sa bintana ng opisina. Nang mapalingon siya, nakita niya si Sir Liam. Nakatayo ito ron, nakatingin sa kanila. Napahinto si Mayet sa pagtakbo, biglang nahiya. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala ang karaniwang lami sa mukha nito. Sa halip, may isang bagay na kakaiba, isang bahagyang pakurba sa mga labi nito. Isang ngiti. Isang napakaliit, halos hindi makitang ngiti. Ngunit nakita ito ni Mayet. At sa isang iglap, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad itong nawala, napalitan ng seryosong mukha, ngunit sapat na iyon. Ang isang segundong ngiti na iyon ay parang sikat ng araw na tumagos sa makapal na ulap. Naging mas madalas ang masandaling iyon. Minsan, kapag nagbabasa si Mayet ng kwento para kay Sofia, mararamdaman niyang nakatayo si Liam sa may pintuan. Nakikinig. Hindi ito pumapasok. Ngunit alam niyang nandun ito. Nagsimula na rin itong kausapin siya. Hindi na lang tungkol kay Sofia. Kumain ka na ba, Mayet? Tanong nito isang gabi nang makita siyang naglilikpit sa kusina. Ah, mamaya na po, sir. Patatapusin ko lang po ito, sagot niya, nagulat. Sabayan muna kami. Maraming pagkain. Ang masimpleng salitang iyon ay nakdulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang gabi, narinig ni Mayet na umubo si Liam mula sa kwarto nito. Kumatok siya ng marahan. Sir? Okay lang po kayo? I'm fine. Sagot mula sa loob. Ngunit ang boses ay pause. Hindi na kontento, kumuha si Mayet ng isang basong maligamgam na tubig at gamot. Pumasok siya sa silid. Nakahiga si Liam sa kama, namumula ang mukha at pawis na pawis. Nilalanat ito. Sir, kailangan niyo pong uminom gamot, sabi niya. Inalalayan itong umupo. I don't need it, sabi nito, ngunit halatang nahihirapan. Hindi siya pinansin ni Mayet. Kumuha siya ng isang maliit na tuwalya, binasa ito ng maligamgam na tubig, at dahan-dahang idinampi sa noo nito. Sa pagdamping ng tuwalya, bahagyang napapikit si Sir Liam, tila guminhawa. Habang pinupunasan niya ang mukha nito, ang kanyang kamay ay aksidenteng dumampi sa kamay nito. Isang boltahe na kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Mainit ang balat nito, hindi lang dahil sa laknat. Bigla siyang nahiya at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Natama ang kanilang mamata. Sa sandaling iyon, sa dilim ng silid, wala ang CEO na mayaman at ang kasambahay na mahirap. 2 tao lang sila. Salamat, halos pabulong na sabi ni Liam. Walang anuman po, sir. Mabilis na tumayo si Mayet at lumabas ng silid. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ang pinakagusto niyang bahagi ng araw ay ang gabi, kapag nanonood sila ng karton sa family room. Si Sofia ay upo sa gitna ng malaking sofa, at siya ay upo sa isang tabi. Madalas, pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, sasali si Sir Liam. Upo ito sa kabilang dulo, malayo sa kanya. Ngunit isang gabi, nakatulog si Sofia sa gitna nila.
Ang ulo ay nakapatong sa hita ni Mayet. At ang ngapa ay nasa hita naman ni Liam. Walang kumikibo sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang boses mula sa telebisyon. Ngunit para kay Mayet, ang katahimikan ay puno ng kahulugan. Ramdam niya ang init na namumula sa katawan ni Sir Liam. Naamoy niya ang banayat na pabango nito. Pakiramdam niya ay isa silang pamilya. Isang mapanganib na kaisipan. Agad niya itong iwinaksi. Ngunit habang ang pada sa pagitan nila ni Liam ay unti-unting natitiba. Isang anino mula sa kanyang nakaraan ang biglang nakparamdam. Isang gabi, habang nahuhugas siya ng pinggan, tumuno ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello?" Sagot niya. Sandaling katahimikan. Tapos, isang boses na nakpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang boses na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. "Nahanap din kita, Mayet," sabi ng boses, malami at mapang-angkin. "Akala mo makakatakas ka sa akin?" Si Ricky. Ang kanyang dating nobyo. Ang dahilan kung bakit siya tumakas mula sa probinsya. Nabitawan ni Mayet ang baso na kanyang hawak. Nabaksa ito sa sahi at nabasag. Nangingini ang kanyang buong katawan. "Paano mo nalaman ang numero ko?" Madali lang magtanong. "Mahal ko." Ang tanong. "Nasaan ka?" "Balita ko masarap ang buhay mo diyan sa Maynila." May halong panunuya sa boses nito. "Padalhan mo ako ng pera, Mayet. Kung hindi, baka mapilitan akong bisitahin ka. At alam mo namang ayaw mong mangyari yun." "Wala akong pera." Sigaw niya sa telepono. "Gawan mong paraan." At ibinaba nito ang tawag. Napasandal si Mayet sa pada. Humihingal. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang nga mata. Ang kapayapaang unti-unti niyang nararamdaman ay biglang dinurok. Bumalik ang takot. Isang linggo pa katapos ng tawa na iyon, nakaroon ng malaking handaan sa mansyon para sa anibersaryo ng kumpanya nga Salcedo. Puno ang bahay ng mga mayayamang bisita na nakaswat ng magagarang damit. Gusto sanang makulong ni Mayet sa kanyang kwarto, ngunit pinakiusapan siya ni Mrs. Elvira na bantayan si Sofia. Sa isang sulok nga hardin, habang pinapanot niya si Sofia na naglalaro, lumapit si Sir Liam. May dala itong 2 baso ng juice. "Para sa iyo," sabi nito, iniabot ang isa. "Salamat po sir," sabi ni Mayet, kinuha ang baso. Ang daliri nila ay muling nakdikit. At muli, naramdaman niya ang kuryenteng iyon. "You look nice," sabi ni Liam, tinitignan ang simpleng bestidang swat niya ang pinakamagandang damit na pag-ari niya. Namula si Mayet. "Salamat po." Hindi nila namalaya na may isang pares ng matang matalas na nakamasid sa kanila. Si Katrina Imperial, na nakasuot ng isang kumikinang na pulang gown, ay lumapit sa kanila. Ang mukha ay hindi may pinta. Well, what do we have here?" Sabi ni Katrina, ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. "Ang CEO at ang kasambahay. How sweet." Tumayo si Mayet, biglang ganailang. "Excuse po, ma'am, sir. Stay where you are." Utos ni Katrina. Hinawakan siya sa braso. "Alam mo, Mayet, hindi ba? Maraming babay ang gagawin ang lahat para lang mapalapit kay Liam. Pero ang isang tulad mo, anong kaya mong ialok? Ang katawan mo. Sa bagay, mukhang yan lang naman ang puhunan ng makatulad ninyong desperada at manggagamit." Ang salita ay parang sampal. Ang tao sa paligid ay naksimulang magtinginan. Naramdaman ni Mayet na namumula ang kanyang mukha sa hiya. Gusto niyang mapalamon sa lupa. "Katrina, that's enough," maring sabi ni Liam. Ngunit hindi nakpatinak si Katrina. "Why, Liam? Nagsasabi lang ako ng totoo. Dapat malaman ng mahampas lupang ito kung saan sila lulugar." Bago pa makapagsalita muli si Mayet, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Hinubad ni Liam ang kanyang mamahaling suit jacket. Sa harap ng lahat, ipinatong niya ito sa mabalikat ni Mayet, na tila isang prinsipe na napoprotekta sa kanyang prinsesa. Ang init mula sa damit, na may amoy pa rin ng pabango niya, ay bumalot kay Mayet. Humakbang si Liam sa pagitan niya at ni Katrina, ang nga mata ay naapoy sa galit. "She is my guest," sabi ni Liam. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat at autoridad na nagpatahimik sa lahat. "Show some respect." Nakatiti ang lahat sa kanila. Gulat na gulat. Si Katrina ay namutla. Hindi makapaniwala. At si Mayet, nakatayo roon, balot sa Amerikana ni Liam Salcedo, ang puso ay parang sasabog sa halo-halong hiya,
pasasalamat, at isang damdaming hindi niya na dapat maramdaman. Hindi alam ni Liam kung ano ang pumasok sa isip niya. Nang matapos ang insidente sa hardin, mabilis na kumalat ang bulungan sa mabisita. Si Katrina ay umalis nang hindi napapaalam, ang mukha ay singpulang ang kanyang bestida sa galit at kahihiyan. Si Mayet naman ay dali-daling napaalam para ihatid si Sofia sa silid nito, iniwan sa kanya ang sweet jacket na amoy araw at amoy maye. Nakatayo si Liam ngayon sa kanyang opisina. Nakatanaw sa madilim na hardin, hawa ang isang baso ng whisky. Isang bagay ang mag-isip, at iba ang gumawa. Matagal na niyang alam na may pagka-arogante si Katrina, ngunit palagi niya itong pinapalampas. Ngunit kanina, nang makita niya ang takot at kahihiyan sa mga mata ni Mayet, isang galit na hindi niya inaasahan ang umakyat sa kanyang sistema. Isang proteksyon na insting. Ang insting na iyon ang naudo sa kanya na gawin ang ginawa niya. Ang tanong ay, bakit? Dahil ba empleyado niya ito? O dahil may iba pa? Napabuntong hininga siya. Ang buhay niya, na dati mayos at kontrolado, ay biglang naging komplikado. At ang sentro ng komplikasyon ay ang babaeng kasambahay na may mga matang kayang makpatahimik ng isang bagyo sa kanyang dibdib. Maya-maya, may marahan siyang narinig na kumatok. Bumukas ang pinto at pumasok si Maye. Dala-dala nito ang kanyang sweet jacket, mayos na nakatupi. Sir, mahinang sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Salamat po kanina. At, sorry po sa gulo. It wasn't your fault, mabilis niyang sagot. You have nothing to be sorry for. Inilapat nito ang jacket sa isang silya. Salamat po ulit. Akma na itong alis. Mayat. Tawag niya. At napahinto ito. Nakaroon ng isang sandaling katahimikan. Gusto niyang sabihin ang isang bagay. Gusto niyang tanungin kung okay lang ba ito. Gusto niyang sabihin na huwag nitong pansinin si Katrina. Ngunit ang masalita ay hindi lumabas. Ang pada na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay muling tumaas. Ang alaala ni Lara, ang sakit ng pag-iwan nito, ay isang malamig na kamay na pumigil sa kanyang dila. Good night. Iyon na lang ang lumabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Mayet bago ito tumango at tuluyang umalis. Naiwan siyang maisa, kasama ang kanyang ala at ang kanyang nga tanong na walang sagot. Kinabukasan, sa opisina, isang urgent meeting ang hiniling ni Katrina. Inaasahan na niya ito. Ngunit ang Katrina na pumasok sa kanyang conference room ay hindi ang galit na babaeng inaasahan niya. Kalmado ito. Ang mukha ay punong pag-alala. Liam, I'm sorry about last night. Simula nito. I was out of line. I was just worried. Tinaasan siya ngang kilay ni Liam. Worried about what? Umupo si Katrina sa tapat niya at inilapa sa mesa ang isang brown envelope. Mula ron, inilabas niya ang ilang magkalitrato. I was worried about you and Sofia. Kaya nag-research ako ng kaunti tungkol sa bago ninyong yaya. For security purposes, of course. Kinuha ni Liam ang litrato. Ang nga ito ay kuha sa probinsya. Si Mayet, kasama ang isang lalaking magaspang ang itsura. Sa isang litrato, mukhang naawi sila. Hawak ng lalaki ang braso ni Mayet. Sa isa pa, makayakap sila. Sino to? Tanong ni Liam, nararamdaman ang isang kakaibang pagginit ng ulo. Ricky. Ang ex-boyfriend niya. Sagot ni Katrina. O maybe, hindi pa ex. Balita ko. Sila pa rin ang dahilan kung bakit umalis si Mayet sa probinsya para daw makahanap ng pera para sa kanila. At may malaki siyang utang doon, Liam. Utang sa pagsusugal ng lalaking iyan. That's none of our business. Ibinaba ni Liam ang nga litrato, ngunit ang nga imahe ay nakatata na sa kanyang isip. It is our business when she's living under your roof, taking care of your daughter. Giit ni Katrina. Ang boses ay puno ng peking pag-alala. Liam, darling, I'm just looking out for you. Ayokong maulit ang dati. Ayokong masaktan ka ulit ng isang taong pinakatiwalaan mo. Ang huling masalita ay tumama sa kanya. Ayokong masaktan ka ulit. Sinubukan niyang isantabi ang nga sinabi ni Katrina. Intrigera lang ito. Nakseselos. Ngunit ang lason ng pagdududa ay naipasok na sa kanyang sistema. Nang masumunod na araw, nasimula siyang makmasid. Napansin niya ang mabagay na dati hindi niya pinapansin. Napansin niya kung paano napapatigil si Mayet at namumutla sa tuwing tumutunog ang cellphone nito. Napansin niya kung paano ito naghahanap ng isang sulok para doon sagutin ang tawa.
Ang boses ay pabulong at puno ng takot. Napansin niya ang nga madilim na bilog sa ilalim ng nga mata nito, tila laging puyat at balisa. Dati, isipin niyang pagod lang ito. Ngayon, ang masalita ni Katrina ay umulit-ulit sa kanyang isip. May malaki siyang utang. Kailangan niya ng pera. Baka sila pa rin ang lalaking iyon. Isang gabi, nakita niya si Mayet sa hardin, kausap na naman sa telepono. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit dinig niya ang pagpigil nito ng iyak. Wala na nga akong pera, Ricky. Lubayan mo na ako. Dinig niyang sabi nito. Huwag mong idadamay ang pamilya ko. Sige. Sige. Gagawa akong paraan. Nang ibaba ni Mayet ang tawa, napasandal ito sa pader at napahagulgol ng tahimik. Nakatayo lang si Liam sa dilim, pinapanot ito. Ang isang bahagi niya ay gustong lumapit. Tanungin kung anong problema. At alukin ng tulong. Ngunit ang isang bahagi ang bahaging sinaktan at iniwan ay nag-isip. Gagawa akong paraan. Paraan para saan? Para makakuha ng pera. Para ipadala sa lalaking iyon? Ang init na naramdaman niya para kay Mayet ay unti-unting nilalamon ng isang malamig na pagdududa. Kinabukasan, bago umalis si Liam para sa isang business trip, muling nakpakita si Katrina sa kanyang opisina. One last thing, Liam, sabi nito, ang muka ay seryoso. Bago ka magdesisyon ng kahit ano, gusto kong basahin mo ito. Inilapak nito sa kanyang mesa ang isang makapal na folder. Kinuha ito ni Liam. Binuksan niya. Sa loob, naroon ang mga kopya ng mga dokumento mga utang. Mga ulat mula sa barangay tungkol sa gulo, at isang mas detalyadong report tungkol kay Ricky at sa relasyon nito kay Mayet. Lahat ay binalabas na si Mayet ay kasabwat sa masamang gawain ng lalaki. Lahat ay binaluktot para magmukha siyang desperada at mapanlinlang. Read this, Liam, sabi ni Katrina, ang boses ay malamig at puno ng tagumpay. It's everything you need to know about the angel you brought into your home. The truth about why she's really here. Naiwan si Liam na nakatiti sa folder. Ang bigat nito sa kanyang nga kamay ay parang bigat ng buong mundo. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang babaeng nagligtas ng kanyang buhay at nagpatawa sa kanyang anak, o ang nakatibayan na nasa harap niya. Isinara niya ang folder. Ngunit alam niyang bubuksan niya itong muli. At sa pagbukas niya nito, alam niyang may isang bagay na tuluyang masisira. Ang maaraw pagkatapos umalis ni Sir Liam para sa kanyang business trip ay naging mas mabigat para kay Mayet. Ang bawat ring ng kanyang telepono ay nagdudulot ng panibagong alon ng takot. Ang ngabanta ni Ricky ay palala ng palala. Humihingi ito ng malaking halaga, parang kahit sa panaginip ay hindi niya mahahawakan. Gabi-gabi, binabangungot siya. Ang tanging napapatatak sa kanya ay ang ngiti at yakap ni Sofia. Isang umaga, habang naghahanda siya ng musal, tinawag siya ng isa sa magkasambahay, si Aling Nena. Mayet, tingnan mo ito. Sabi nito. Ipinapakita ang screen ng tablet. Nakatiti si Mayet sa isang article mula sa isang sikat na gossip website. Ang headline ay malaki at mapanira. Anghel o demonyo? Ang misteryosong yayaang bilyonaryong biyudo na si Liam Salcedo may madilim na nakaraan? At sa ibaba nito, naroon ang kanyang litrato. Ang litratong kuha sa labas ng mansyon noong araw na dumating siya, mukhang pagod at gusgusin. Sa tabi nito, ang litratong kasama niya si Ricky, ang litratong hawak ni Ricky ang kanyang braso, na pinalabas na para silang naglalambingan. Binasa niya ang masalita, at bawat isa ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Tinawa siyang probinsya ng manggagamit, isang gold digger na may master plan para paikutin ang isang mayamang biyudo. Ang utang niya ay pinalabas na utang sa bisyong sinusuportahan ng kanyang kasintahan. Nabitawan niya ang hawak na sandok. Ang ngabinti niya ay nanghina. Sino? Sino? Ang gumawa nito? Bulong niya. Hindi sa isang partikular na tao, kundi sa hangin. Ang nga tingin ng ibang kasambahay ay nagbago. Dati puno itong pakikipagkaibigan. Ngayon ay puno ng pagdududa at panghuhusga. Hindi na niya tinapos ang almusal. Tumakbo siya paakyat sa kanyang silid. Ang puso niya ay duro na duro. Kailangan niyang makausap si Liam. Kailangan niyang magpaliwanag. Siya lang ang makakaintindi. Siya lang ang maniniwala sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit hindi ito sumasagot. Nakiwan siya ng mensahe. Sir, may kailangan po kayong malaman. Pakiusap po, tawagan niyo ako. Buong araw siyang naghintay sa wala.
Buong araw niyang tiniis ang nga mapanuring tingin at bulungan sa mansyon. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Kinagabihan, bumalik si Sir Liam. Narinig niya ang padating ng sasakyan nito. Bumaba siya. Dala ang isang maliit na pag-asa. Sinalubong niya ito sa may sala. Sir Liam. Simula niya. Ang boses ay nanginginig. Ngunit ang Liam na humarap sa kanya ay hindi ang Liam na unti-unti na niyang nakikilala. Ang mata nito ay hindi lang malamig, ang nga ito ay nagyelo. Puno ngalit at pandidiri. Sa isang kamay nito, hawak nito ang isang folder. Ang parehong folder na ibinigay ni Katrina. Sir, yung article po. I know, putol nito sa kanya. I've read it. I've read everything. Itinapon nito ang folder sa mesa. Kumalat ang mga litrato at dokumento. Lahat ng ito. Totoo ba? Hindi po totoo yan. Pinalabas lang po nila. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pakmamakaawa ni Mayet, ang ngaluha ay nakbabadiyang tumulo. Maniwala. Mapa lang tumawa si Liam. How can I believe you? How can I believe anyone? Sa eksaktong sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Mayet na nasa bulsa ng kanyang uniforma. Sa sobrang kaba, hindi niya ito pinansin. Ngunit si Liam, na tila may pandinig ngang isang agila, ay napatingin dito. Bago pa makakilos si Mayet, mabilis nitong kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Nakatanga si Mayet habang tinitingnan ni Liam ang screen. Isang text message. Galing kay Ricky. Salamat sa perang pinadala mo. Konti na lang. Makakasama na ulit kita. Iyon na iyon. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang perang hiniram niya kay Aling Nena mula sa kanyang sahod, na ipinadala niya kay Ricky sa paasang titigilan na nito ang kanyang pamilya. Dahan-dahang itinaas ni Liam ang kanyang tingin mula sa telepono. Ang mukha niya ay walang emosyon, ngunit sa kanyang nga mata, nakita ni Mayet ang isang bagay na mas masakit pa sa galit, ang kumpirmasyon ng isang matinding pagkabigo. Ang pagbasag ng tiwala. So this was your plan all along, sabi ni Liam. Ang boses ay mababa at puno ng lason. Ang galing. Ang galing ng pag-arte mo. Pati ako, naniwala. Pati si Sofia. Sir, hindi po totoo yan. Pakiusap. Pakinggan niyo po ako. Humahagulgol na si Mayet. Hinawakan niya ang braso nito. Ngunit marahas itong iwinaksi ni Liam, na parabang siya ay isang maruming bagay. Don't touch me. Ang nga salita ay binitawan ng may matinding pandidiri. Get out of my house, sabi nito, hindi na nakatingin sa kanya. Now. Pero, sir. Si Sofia. Don't you dare say my daughter's name. Sigaw nito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mayet ang isang Liam na hindi niya kailanman nakita isang taong wasak. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Huwag mo nang gamitin pa ang anak ko. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan, iniwan siyang nakatayo ron, basa na basag. Bawat salita ay isang punya na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ang pag-asang hawak niya kanina ay naging abo. Walang pagiyak, walang salita. Tumalikod si Mayet at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Ang kanyang nga paa ay parang may sariling isip. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at inilagay ang ilang damit na pag-ari niya. Wala siyang ibang dinala. Walang alaala. Ang lahat ay kailangan ng iwan. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, bumukas ang pinto ng silid ni Sofia. Lumabas ang bata. Kinukusot ang mga mata. Halatang nagising sa sigaw ng kanyang ama. Nang makita nitong paalis na si Mayet, dala ang kanyang bag, nanlaki ang mata ni Sofia. Yaya. Napahinto si Mayet. Hindi lumingon. Hindi niya kaya. Tumakbo ang bata, niyakap ng mahigpit ang kanyang nga binti. Ang maliliit na kamay nito ay kumapit ng husto. Yaya, don't leave me. Please don't leave, umiyak na sabi ni Sofia. I'll be a good girl. Please, Yaya. Sa wakas, bumuhos ang maluhang kanina pa pinipigilan ni Mayet. Lumuhod siya at niyakap ang bata sa huling pagkakataon. Ang init ng katawan ni Sofia, ang amoy ng buhok nito, ito ang pinakamasakit na pata ng lahat. Mahal na mahal ka ni Yaya, Sofia, bulong niya, ang boses ay basag. Always remember that. Hinalikan niya ito sa no, dahan-dahang inalis ang makamay nito sa kanyang damit, at tumayo. Hindi na siya lumingon pa. Nakpatuloy siya sa paglakad. Palabas ng pinto. Palabas ng gate. Bawat hakbang ay palayo sa nagisang lugar na naramdaman niyang naging tahanan niya. Bumuhos ang malakas na ulan.
Na para bang nakikidalam hati ang langit. Walang payong. Walang direksyon. Naglakad lang siya hanggang sa mapagod. Sa isang madilim na sidewalk, sa ilalim ng isang sirang poste ng ilaw, napaupo siya sa basang semento. Doon, sa gitna ng unos, gumuho ang kanyang mundo. Wala na siyang pera. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang tahanan. Wala nang natira. Ang araw pagkatapos paalisin ni Liam si Mayet ay naging mas tahimik at mas malamig kaysa dati. Ang mansyon ay muling naging isang malaking mausoleo. Ang tawa ni Sofia ay nawala, napalitan ng isang matigas na katahimikang mas masakit pakinggan kaysa sa pinakamalakas na siga. Hindi na siya kinakausap ni Sofia. Hindi na rin ito kumakain ng mayos. Buong araw itong nakakulong sa kwarto, yakap-yakap ang manikang bigay ni Mayet. Sa tuwing sinusubukan ni Liam na pumasok, ibabato lang sa kanya ng bata ang kahit anong mahawakan nito. I hate you. You made Yaya leave. Iyon ang huling masalitang narinig niya mula sa kanyang anak bago ito tuluyang manahimik. Ang bawat sulok ng bahay ay napapaalala sa kanya kay Mayet. Ang hardin kung saan sila natatawanan. Ang kusina kung saan ito nagluluto. Ang upuan sa tabingang kama ni Sofia. Ang alala ay naging mamulto na humahabol sa kanya, araw at gabi. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama. Pinrotektahan lang niya ang kanyang anak at ang kanyang puso. Pauli-ulit niyang binabasa ang laman na folder na bigay ni Katrina, na parabang sa pagbabasa nito, mas lalo siyang makukumbinsi. Ngunit isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina at sinusubukang magtrabaho, may isang bagay na hindi tumutugma. Ang text message, "Salamat sa perang pinadala mo." Bakit kakarampot na halaga lang ang ipinadala ni Mayet kung isa siyang gold digger na may akses sa isang bilyonaryo? Bakit sa kasambahay pa siya ng hiram, gaya ng narinig niya mula sa mga bulungan, kung kaya naman pala niyang paikutin siya? Ang matanong ay nagsimulang mausbungan na parang madamo. Dahil sa hindi mapakali, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya dapat gawin. Pinuntahan niya ang security office ng mansyon. "I want to see the CCTV footage from the past 2 weeks. Utos niya sa security head. Specifically, all footage of Mayet de la Cruz. Sa loomang control room, pinanot niya ang ma-recording. Nakita niya ang masandaling ng kasiyahan si Mayet at si Sofia na nahahabulan. Nakita niya rin ang masandaling ng kalungkutan. Nakita niya ang bawat pakakataon na tumatanggap si Mayet ng tawa. Ang mukha nito ay hindi mukha ng isang kasabwat. Ito ay mukha ng isang taong takot na takot. Nakita niya itong umiyak sa hardin, sa kusina, sa labas ng kanyang kwarto. Napahinto ang playback sa isang eksena. Si Mayet, kausap si Aling Nena. Kahit walang audio, kitang-kita sa kilos ng galabi nito ang salitang utang at pakiusap. Inabutan ni Aling Nena si Mayet ng pra. Iyon pala. Hindi mula sa kanya. Isang malamig na realisasyon ang gumapang sa kanyang sistema. Paano kung nakamali siya? Kinabukasan, tinawagan niya ang isang pribadong investigador, isa sa pinakamagaling sa bansa. "I want you to find out everything about this woman, Mayet de la Cruz, and this man, Ricky Santos," sabi niya sa telepono. Ang boses ay mariin. "I want the truth. The real truth. And I want it yesterday." Habang naghihintay siya sa resultang investigasyon, ang bahay ay lalong naging impyerno. Hindi na pumapasok sa eskwela si Sofia. Nagkaroon itong lagnat. Sa kanyang paalala, napilitan siyang manatili sa bahay. Isang gabi, habang binabantayan niya ang natutulo na anak, napatingin siya sa magamit nito. Magagamit na iniwan ni Mayet. Isang libro ng kwentong pambata. Isang maliit na halaman sa paso. Sinubukan niyang ayusin ang magagamit sa bedside table ni Sofia, at doon, nahulo ang isang bagay mula sa ilalim ng mesa. Isang lumang panyo. Ang panyo ni Mayet, ang panyong may budang manggabulala sa gilid. Ang panyong basa sa dugo at ulan noong gabing iyon. Dinampot niya ito. Naamoy niya ang mahinang halimuyak ni Mayet, kahit luma na. At sa pahawa niya sa panyong iyon, isang malakas na pagbahang alaala ang bumalik. Ang aksidente. Ang sakit. Ang takot. At sa gitna ng lahat na iyon, isang mahinang boses na kumakanta. Isang mainit na kamay na humahaplos sa kanyang noo. Siya. Siya ang kumanta. Nang nga sumunod na araw, habang naalaga kay Sofia, sinimulan niyang halungkatin ang alaala na karaan. Hindi ang alaala ni Mayet, kundi ang alaala ni Lara. Kailangan niyang maintindihan kung bakit siya ganito, kung bakit napakadali para sa kanya na maniwala sa kasinungalingan.
Binuksan niya ang isang baul na naglalaman ng magamit ni Lara. Mga litrato, mga damit, at sa ilalim ng lahat, ang kanyang medyari. Hindi niya ito binasa mula nang mamatay si Lara. Masakit. Ngunit ngayon, kailangan niya. Binuksan niya ang huling diary. Binasa niya ang huling isinulat nito. Karamihan ay tungkol sa kanilang pag-away, sa kanyang pagiging abala sa trabaho, sa kalungkutan nito. Puno ito ng sakit. Hanggang sa marating niya ang huling pahina. Ang isinulat sa araw mismo ng aksidente. Ang kamay ni Liam ay nagsimulang manginig habang binabasa niya ang sulat kamay ni Lara. Tumawag na naman si Katrina. She knows I'm not feeling well. Alam niyang hindi ako dapat mag-drive. Pero pinipilit niya. Sinasabi niyang makikipagkita raw sa iyo si Liam sa hotel. Kasinungalingan. Alam kong kasinungalingan. Pero bakit ang sakit? Bakit niya ito ginagawa sa akin? She's pushing me. Sa susunod na pahina, nanginginig at halos hindi na mabasa ang sulat. She called again while I was driving. Shouting. Laughing. Sabi niya. Kung hindi ko raw kayang alagaan si Liam, siya na lang ang gagawa. I told her to stop. I can't see the road. Ang ulan. Ang mailaw. Ang sakit. Nabitawan ni Liam ang diary. Nahulo ito sa sahig. Katrina. Ang tawa sa telepono. Ang hotel. Ang lahat ay kasinungalingan para lang guluhin ang isip ng isang babaeng alam niyang hindi stable sa mga sandaling iyon. Hindi niya ito tinula. Pero inabutan niya ito ngang patalim at itinuro kung saan dapat isaksak. Psychological warfare. Mada, sa ibang paraan. Kasabay ngang kanyang realisasyon, tumuno ang kanyang cellphone. Ang pribadong investigador. Sir Liam, sabi ngang boses sa kabilang linya. Nakuha na namin ang lahat. Si Ricky Santos ay naaresto na sa probinsya kaninang umaga. Umamin siya sa panginikil. Ang biktima, si Mayet de la Cruz. Walang bahid ng anumang kaso ang babay. Malinis ang record niya. Ginawa niya ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Hindi na kailangan ni Liam marinig ang iba pa. Isinara niya ang telepono. Gumuho ang kanyang mundo. Ang kasalanan ay parang isang higanting alon na lumamon sa kanya. Hindi lang si Katrina ang may kasalanan. Siya rin. Hinusgahan niya si Mayet. Sinaktan niya ito. Itinaboy niya ang nagisang taong nakpakita sa kanya ng tunay na kabutihan. Itinaboy niya ang anghel na nagligtas sa kanya, hindi lang minsan, kundi 2 beses. Tiningnan niya ang natutulo na si Sofia. Ang mukha nito'y may bahid pa rin ng luha. Tiningnan niya ang diary ni Lara sa sahig. At tiningnan niya ang panyo ni Mayet sa kanyang kamay. Isinara niya ang diary, ang kamay ay nanginginis sa galit at pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang balita online. Isang malaking anunsyo. Salcedo, Imperial Corp merger. Ang pinakamalaking pagsasanip puwersa sa taon, gaganapin bukas. Bukas. Ang araw ang tagumpay ni Katrina. Ang araw na makukuha na nito ang lahat ng gusto niya. Hindi. Hindi niya hahayaan. Isang malamig at mapanganib na determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Tumayo siya. Ang mukha ay nagidilim sa galit. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang amoy ng mainit na sabaw at bagong saing na kanin ang gumigising kay Mayet tuwing umaga. Sa tulong ni Aling Nena, napalihim na tumawa sa kanya matapos siyang mapaalis, nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na karinderya sa isang malayong bayan sa Laguna. Ang sahod ay maliit. Ang trabaho ay mahirap mula sa pahuhugas ng sangkaterbang plato hanggang sa paigip ng tubig ngunit para kay Mayet. Ito ay isang biyaya. Ito ay isang paraan para makalimot at magsimulang muli. Isang hapon, habang nakpupunas siya nga sa mesa, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Tinaas niya ang kanyang tingin at halos mabitawan ang basahan. Si Ricky, nakatayo ito sa harap niya, ang namatay mapanuri, ang ngiti ay mapang-asa. Sabi ko na nga ba, dito lang kita matatagpuan, sabi nito. Ano, kumusta ang buhay ng prinsesa? Mukhang balik ka na ulit sa pagiging alipin, ah. Sa ibang panahon, manginginig si Mayet sa takot. Ngunit ngayon, may nabago. Ang malinggo ngang paghihirap ay napatigas sa kanya. Ang sakit ay nabigay sa kanya ng lakas. Umalis ka, Ricky, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Alis? Matapos mo akong gisuplong? Kinuha ko eniga na pulis dahil sayo. Dahil iyon sa ginawa mo, sagot ni Mayet. Wala na akong utang sayo.
Wala ka nang makukuha sa akin. Umalis ka na. Talaga. Lumapit ito. Akmang hahawakan ang kanyang braso. Huwag mo akong hahawakan. Isang boses ng lalaki ang pumagit na. Si Mang Tony, ang may-ari ng karinderya, na may hawak na sando. Lubayan mo ang empleyado ko kung ayaw mong ito ang ipukpok ko sa ulo mo. Umatras si Ricky, nagulat. Sa likod ni Mang Tony, ang ibang matrabahado at kahit ang mga customer ay nakatingin na sa kanya ng masama. Napahiya. Nahmura ito at mabilis na umalis. Ngumiti si Mayet kay Mang Tony. Salamat po. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi na siya takot. Sa isang maranyang ballroom sa Makati, daan-daang mataw ang naktipon para saksihan ang pagsasanib puwersa ng Salcedo Group at Imperial Holdings. Nakatayo si Katrina Imperial sa entablado, sa tabi ng isang malaking screen, suot ang isang nakniningning na puting bestida, na parabang isa siyang nobya. Siya ang bida ng gabi. And now, let us all welcome the CEO of the Salcedo Group, Mr. Liam Salcedo. Anunsyo ng MC. Umakyat si Liam sa entablado, ang mukha ay seryoso, ang bawat hakbang ay may bigat. Ngumiti si Katrina sa kanya, isang ngiting puno ng tagumpay. Kinuha ni Liam ang mikropono. Ang lahat ay naghihintay sa kanyang talumpati tungkol sa negosyo. Ngunit hindi iyon ang kanyang sinabi. Good evening, simulan niya. Ang boses ay umalinggong sa buong silid. We are all here tonight to witness a merger. A union based on ambition and lies. Natigilan ang lahat. Nawala ang ngiti ni Katrina. Tonight, I want to talk about a different kind of merger. The merger of truth and justice. Tumingin siya ng diretso kay Katrina. 2 years ago, I lost my wife, Lara. I thought it was an accident. I was wrong. Mula sa bulsa ng kanyang suite, inilabas niya ang isang maliit na digital recorder. Pinindot niya ito. Isang pamilya na boses ang narinig sa buong ballroom, ang boses ni Katrina, nangingibabaw at malupit, mula sa isang lumang voicemail na narikober niya mula sa telepono ni Lara. Kung hindi mo kayang alagaan si Liam, ako na lang ang gagawa. He deserves someone better, not a weak, pathetic woman like you. Namutla si Katrina. Liam, what are you doing? Bulong nito, nanginginig. Hindi siya pinansin ni Liam. Ibinukas niya ang isang manipis na libro, ang diary ni Lara. And on the day she died. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagliliyab sa galit. She wrote this. Tumawag na naman si Katrina. She knows I'm not well. She's pushing me. I can't see the road. Isang kolektibong hiningangang pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang nagkamarungang media ay nagsimulang mag-flash. You didn't kill her with a gun, Katrina, sabi ni Liam, ibinaba ang diary. You killed her with your words. Your cruelty. And you tried to do it again. You tried to destroy another innocent woman, Mayet de la Cruz, just to get what you want. Sa malaking screen sa likod nila, sa halip na malogong ang kumpanya, lumabas ang headline ng article laban kay Mayet, at sa tabi nito, ang police report tungkol sa paaresto kay Ricky at ang paamin nito sa pangingikil. This merger is off, deklara ni Liam. And my lawyers will be in touch with you, Miss Imperial. And with the police. Tuluyang bumaksak si Katrina. Napaluhod ito sa entablado, ang kanyang puting bestida ay namistulang isang basahan sa gitna ng kahihiyan. Bumaba si Liam sa entablado, hindi na lumingon pa, habang ang kaguluhan ay sumabo sa kanyang likuran. Nakmaneho si Liam buong gabi. Wala siyang tulog, ngunit hindi niya nararamdaman ang pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang address na ibinigay ng kanyang investigador. Isang maliit na karinderya sa Laguna. Nang marating niya ang lugar, umaga na. Nakita niya ito kaagad. Simple. Maingay. Puno ng buhay. Ipinak niya ang kanyang mamahaling kotse sa di kalayuan at naglakad. At doon, sa likod ng karinderya, sa tabi ng poso, nakita niya si Mayet. Nahugas ito nga kaldero, ang buho ay nakatali, ang muha ay may bahit ng pawis. Para kay Liam, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang maramdaman ni Mayet na may tao, lumingon ito. Ang pagkagula sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang maingat na pagdistansa. Ibinaba nito ang kanyang tinitingnan at nagpatuloy sa pahuhugas. Tumayo lang si Liam doon. Hindi na siya ang makapangyarihang CEO. Isa lang siyang lalaking puno ng pagsisisi. Nakatayo sa harap ng babaeng sinaktan niya. Bumuhos ang ulan.
na parang isinasadula ang unang araw na nakita sila. Mayet, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig sa patak ng ulan. Hindi ito lumingon. Nalaman ko na ang lahat, papatuloy niya. Ang tungkol kay Ricky. Ang tungkol kay Katrina. Ang tungkol kay Lara. Alam kong wala akong karapatan, pero nandito ako para humingi ng tawad. Tumigil sa pahugas si Mayet. Ngunit hindi pa rin lumilingon. Hindi ako humihingi ng tawad para sa sarili ko, sabi ni Liam. Ang ulan ay tumutulo na sa kanyang mukha. O para gumaan ang loob ko. Humihingi ako ng tawad dahil sinaktan kita. Dahil hindi ako naniwala sa iyo. Dahil naging duwag ako. Lumapit siya ng isang hakbang. Tinuruan mo akong ngumiti ulit. Tinuruan mo ang anak ko na tumawa ulit. Tinuruan mo akong umibig muli, kahit hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Patawarin mo ako, Mayet. Hindi para sa akin, kundi para bigyan mo ako ng pakakataong patunayan na karapat-dapat ako sa pag-ibig na itinuro mo sa akin. Sa wakas, lumingon si Mayet. Ang mukha nito ay basa na rin ulan ba o luha, hindi alam ni Liam. Tinitigan siya nito ng matagal. Nakita niya sa mga mata nito ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay pa, ang kabutihang hindi kayang sirain ng kahit sinuman. Dahan-dahan, itinaas ni Mayet ang kanyang kamay. Hindi para sampalin siya. Hindi para itulak siya. Kundi para dahan-dahang punasan ang tubig ulan o baka ngaluha sa pisngi ni Liam. Sa simpleng haplos na iyon, gumuho ang huling pada sa puso ni Liam Salcedo. Makalipas ang ilang buwan. Ang hardin ng mansyon ng Salcedo ay mas matingkat kaysa dati. Sa isang bagong plot ng lupa, 3 tao ang makakasamang nagtatanim. Dahan-dahan lang. Papa. Sabi ni Sofia, na ngayon ay masigla at madaldal na. Baka masaktan mo yung baby plan. Yes, boss. Nakangiting sagot ni Liam, habang maingat na inilalagay ang isang maliit na puno ng kalamansi sa lupa. Sa tabi niya, si Mayet ay tumatawa habang dinidiligan ang lupa. Tumingin siya kay Liam, at sa mga mata nila, naroon ang isang paunawang hindi na nangangailangan ng salita. Hinawakan ni Liam ang kamay nito, pinagsalikop ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng lupa. Makasama, tinabunan nila ng lupa ang puno, isang simbolo ng kanilang bagong simula, na itinanim sa pundasyon ng pagpapatawad at pinatubong ang isang paibig na kayang pagalingin kahit ang pinakamalalim na sugat. At dito nagtatapos ang kwento ni Mayet, Liam, at ng kanilang munting si Sofia. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Isang malaking karangalan ang samahan ninyo ako sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang bawat pihati, bawat kilig, at bawat payasang pinagdaan ni Mayet at Liam. Naging bahagi na rin silang aking buhay, at umasa akong naging bahagi na rin silang sa inyo. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na paibig ay hindi kailanman tumitingin sa yaman o estado sa buhay. Ito ay isang patunay na ang kapangyarihan ng pagpapatawad ay kayang hilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. At higit sa lahat, ito ay isang mensaheng paasa na ganoman kadilim ang gabi, ganoman kalakas ang unos, laging may sisikat na araw at laging may puwang para sa isang bagong simula. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa anumang material na bagay, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tini. Ano ang aral na pinakatumata sa inyong puso? Aling eksena ang nakpaya o nakpakili sa inyo? Huwag po kayong maatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay aming inspirasyon. Muli, ako po ang inyong lingkod. Ang inyong manunulat, buong pusong nagpapasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.